Minsan ko nang nasabi dito sa channel natin na yung X300 Pro ng Vivo ang paborito kong Android phone. Pero mukhang nagbago na. Hi everyone! Welcome to Sulit Tech Review. So kagaya na sinabi ko sa intro ng video na to, may bago akong favorite na Android phone at ito yung X300 FE. Mamaya, i-explain ko sa inyo kung bakit, pero iisa-isahin muna natin yung bawat aspect ng phone na to. Umpisahan natin sa presyo. Okay, so itong X300 FE ay may presyong 54,999 pesos para sa 12 to 56 gigabytes na standalone kit. Pero kung gusto niyo ng telephoto kit na merong Zeiss Telephoto Extender Gen 2, 68,998 pesos naman yung presyo niyan. At gusto ko lang i-remind, ano man yung mapili niyo dyan sa dalawa, parehong 12 to 56 gigabytes yung makukuha ninyong configuration. And yung Zeiss Telephoto Extender Gen 2, kung gusto niyo lang magkaroon ng idea kung paano yun magka-perform, pwede niyo panoorin yung video ko sa X300 Ultra. Okay? At kung kaya ng budget natin, highly recommended ko yung lens na yon para mas ma-utilize nyo yung magandang telephoto camera nitong X300 FE. Unbox natin. Okay, so wala namang special sa box itong X300 FE kagaya ng mga nagdaang X series ng Vivo. Ganito pa rin yung kulay, may naka-emboss na bilog, Zeiss logo dito, tapos X300 FE. So, yung nandito sa atin ay yung Mist Purple na kulay, pero if ever na ayaw nyo to, meron pa tayong Lux na black color. Pero explain ko din sa inyo kung bakit pwedeng i-consider niyo itong Mist Purple kasi hindi sumisigaw na purple yung kulay nito. Parang muted siya na purple. Pwede nga siyang pumasok sa kulay na silver kasi itong mismong camera module niya parang silver na yung kulay, hindi na purple. Tapos yung buong body niya matte finish. Kung familiar kayo dun sa purple na colorway ng mga iPad, parang ganon. Almost same sila. So hindi purple agad yung unang mong masasabing kulay nito kapag una mo siya nakita. Parang ganon. So, kung gusto niyo ng light na kulay ng X300 FE, pwede niyo i-consider to. If ever man na bibili kayo nito tapos wala kayong maabutang Lux Black. Punta naman natin yung ilalim ng box. Meron tayo ditong dalawang mas maliit na mga box. Unahin natin to. Meron tayong SIM ejector pin. Tapos, andito yung ating case at saka yung mga documentations. So, ito yung case niya. May pagka-rubber yung feels, tapos merong naka-emboss dito na logo ng Vivo. Tapos, yung second na box dito sa loob ay meron namang USB-C to USB-A cable at yung ating 90 watts na Vivo flash charge. Pero if ever na gusto nyo talaga matakpan yung pagka-purple nitong X300 FE, highly recommended ko tong case na to. And kapag inilagay ninyo, ganun yung itsura. Diba? Mas maganda na siya. Mas hindi na halata yung pagiging purple niya. Tapos, gaya na sinabi ko kanina, yung camera module niya ay may pagka-silver naman or gray yung kulay. So, lalagay ko rin yung link ng case nitong X300 FE na nabili ko dyan sa description box sa baba. Okay, so pag-usapan natin ngayon yung design ng phone na to. So, ito yung unang reason kung bakit gustong-gusto ko tong FE kasi maliit lang siya, compact size, tapos manipis lang. So, 191 grams to be exact yung weight nito, tapos 7.99 mm yung kanyang nipis. Mas makapal pa rin ng konti compared sa iPhone Air, pero mas maliit yung form factor nito kaya mas comfortable gamitin. Dito sa taas, makikita natin yung IR blaster, secondary speakers at yung ating secondary microphone. Dito naman sa may ilalim yung ating main speakers, main microphones at yung ating SIM tray. At ito yung ating SIM tray. So, dalawang nano SIM po yung pwede nating ilagay at meron din tong support sa eSIM. At bago ko ipakita sa inyo yung speed test na ginawa ko dito sa phone na to, gusto ko lang i-mention na meron tong IP68 at IP69 na ingress protection para hindi pa nagtatapos dyan. Kahit na maliit at manipis lang yung phone na to, nakapasa to sa SGS. So, meron tong SGS certification. So, military grade din itong phone na to at kaya makasurvive sa mga drops or pagkahulog. Meron din tayong pre-installed na screen protector dito out of the box. Tapos, naka-ultrasonic, 3D ultrasonic fingerprint scanner tayo dito. Kaya, hindi lang basta mabilis, accurate at talagang secured kagaya ng mga conventional na fingerprint scanner. So, pag-usapan natin ngayon yung speed test. So, kagaya ng ginagawa ko palagi, naka-GOMO SIM pa rin tayo, tapos dito pa rin, sa kinuupuan ko ginawa yung test. So, ito yung una. Dito tayo sa Ookla speed test. Nakakuha tayo ng 352 Mbps na download
39.2 Mbps naman na upload. Dito naman sa fast.com, 350 Mbps yung download at 43 Mbps yung upload. At panghuli sa Google Speed Test, 317.4 Mbps yung download at 25.6 Mbps naman yung upload. So anong masasabi natin based dun sa tatlong results na nakita natin? Hindi bumaba ng 300 Mbps yung download speed ng X300 FE kapag naka-data connection tayo. So kung gagamitin man natin to sa labas, or palagi tayong nakadata, hindi tayo mag-aalala na mabagal yung makukuha nating signal or connection. At maliban sa mabilis na 5G connectivity, naka Wi-Fi 7 na rin tayo dito. Kagaya nung nakita nyo, meron din tayong IR blaster at naka-stereo speakers na rin tayo. Para dun sa mga magtatanong kung kumusta yung haptics ito, maganda po. Pag-usapan na rin agad natin ngayon yung camera performance itong X300 FE. So kagaya na makikita ninyo, napakaganda po ng layout ng kanyang camera system. So meron tayong 50 megapixel Zeiss main camera, 50 megapixels Zeiss 3x super telephoto camera, 8 megapixels na ultra-wide at 50 megapixels na Zeiss front-facing camera. At take note lang na sa video recording, yung main camera niya ay kayang mag-shoot ng up to 8K 30 FPS. Yung kanyang telephoto camera naman ay 4K 60 FPS yung sagad. At yung selfie camera ay 4K 60 FPS din yung sagad. So tingnan natin yung mga sample photos ngayon kuha sa phone na to. Una sa lahat, nagustuhan ko yung dynamic range itong X300 FE. Kaya na makikita ninyo, kahit against the light na yung building, na-balance pa rin yung exposure, kitang-kita pa rin lahat, and yung langit hindi blown out. Next naman, indoor shot, tinuto ko talaga sa isang bombilya ng isang restaurant. Makikita ninyo na wala tayong reflections, wala tayong orb, or kung ano mang artifacts na nakuha, kasi nga meron tayong Zeiss T coating. So, naiiwasan yung mga noise or di kinakailangan mga bagay dun sa output ng ating camera. So, malinis yung kuha niya. And again, makikita ninyo yung exposure ng mismong bombilya na balance na rin. Mabuti. At kung mag-take kayo ng mga photos ng mga pagkain, okay na okay din dito. At again, indoor shot to, pero hindi ganun ka-well lit yung restaurant. Pero makikita ninyo na okay yung liwanag dito sa photos. Tapos makikita rin ninyo yung mga photos ng mga stuffed toy, pati yung mga balahibo, hindi soft yung kuha, sharp na sharp din, detailed, tapos walang blurry na parts kasi yun yung kadalasan nakikita natin sa ibang mga phones ngayon. Malinis, detailed yung pinakagitnang part ng picture, pero makikita ninyo dito kahit yung mga gilid sharp din. Basta tamang-tama yung layo natin doon sa subject. Okay, puntahan natin ngayon yung low light. So makikita nyo naman sa low light, kagaya ng sinabi ko kanina, malinis, walang mga artifacts, walang mga orb na nakita dun sa photo. Wala din tayong noise na mapapansin. Actually, yung kahit maliwanag yung environment, meron kayong makikita mangilan-ngilang stars na nakuha sa picture. And kagaya nga ng palagi ko sinasabi sa mga photos kuha sa isang Vivo phone na merong Zeiss Optics, Zeiss T coating, napakalinis po talaga. And yun nga kahit medyo paulit-ulit na yung sinasabi ko, walang noticeable na noise sa background. So again, malinis yung mga low light photos natin kuha dito sa X300 FE. So ngayon, puntahan natin yung zoom test natin. Umpisa tayo dito sa ultra-wide. Ito yung quality ng ultra-wide camera. Although hindi ganun ka-sharp compared dun sa ibang mga camera dito sa X300 FE, pero enough naman na kung sakali na kailangan talaga natin kumuha ng wide shot. So, well-balanced pa rin yung exposure, yung langit hindi pa rin blown out. Pasado pa rin for the most part. Pero take note lang na 8 megapixels lang yan. So, hindi ganun kataas yung resolution compared sa ibang mga lente. Doon tayo sa main camera. So, medyo nag-improve yung quality natin, syempre. Tapos, ito yung 2x. Tapos, pasok tayo sa 3x telephoto lens. At ang maganda, mula pa dun sa ultra-wide, kahit na 8 megapixels lang, mapapansin niyo yung kulay na maintain din ng Vivo dito. So, ito yung 10x natin na zoom. Mula dun sa 3x na default telephoto camera na zoom, kaya niya hanggang 10x na parang pa rin, optical pa rin yung pinang-zoom natin. Pero, keep in mind na pwede natin itong isagad up to 100x na zoom. Pero, syempre, may processing na yon ng AI para mas maging usable pa rin sa atin. Pero, kung hanggang 10x lang yung kukunan natin na picture, kagaya ng nakikita nyo ngayon, kita nyo naman,
parang optical pa rin yung quality. So, tingnan naman natin ngayon yung mga sample 4K video sa likod at sa harap. Pagdating naman sa display, meron tayo dito yung 6.31-inch LTPO AMOLED na 2640 by 1260 ng resolution at hanggang 120Hz yung max refresh rate. Aabot din ng 5,000 nits yung peak brightness ng display nitong X300 FE, kaya talagang kitang-kita pa rin natin yung buong display kahit sa katirikan ng araw. Meron tayong P3 wide color coverage dito, kaya accurate po yung kulay natin kagaya ng makikita ninyo. And sa mata ko din napaka-natural po ng color reproduction ng kanyang display. Meron din tayong support sa HDR10+. At para doon sa mga nagkaplanong manood dito ng content, kahit po maliit lang yung display nitong X300 FE, mag-e-enjoy po talaga tayo. Kasi yung ating widevine security ay level 1. Tapos max playback resolution natin ay Full HD at kagaya ng sinabi ko kanina, may support tayo sa mga HDR10 contents. At dahil LTPO AMOLED yung display nitong X300 FE, asahan nyo rin na magiging maganda po yung behavior ng kanyang refresh rate. So mula dun sa 120, kaya niya bumaba up to 1 Hz. So kagaya na makita nyo, naka-display yung ating refresh rate. So kita nyo yung bilis nung paggalaw ng refresh rate niya. Ayan, nag-alert to 1 tapos 30 yung kanyang refresh rate kapag hindi na natin ginagalaw yung display, which is tipid sa battery. Kapag ginalaw na natin 120, 90, 60 na lang siya. Tapos kapag nilock natin ang display, if ever lang nagagamit kayo ng AOD or always on display, makikita ninyo isang tap, 1 Hz lang yung refresh rate. So, tipid sa battery. Isa pang maganda dito sa X300 FE ay yung kanyang option para baguhin yung screen resolution. So, pwede natin isagad to 2640 by 1216 yung kanyang resolution para sa Ultra HD. Pero pwede rin 1080p lang para sa mas mahabang battery life. Pero ipapakita ko sa inyong SOT mamaya dito sa X300 FE ay naka Ultra HD tayo na resolution. Pagdating naman sa performance, out of the box, naka-Origin OS 6 na tayo dito on top of Android 16. Snapdragon 8 Gen 5 yung ating chipset at LPDDR5X Ultra yung RAM na ginamit nila dito at UFS 4.1 naman yung ating storage type. So mabilis po talaga yung performance po ng phone na to. Plus, prinamis pa po ng Vivo na 5 ang major Android upgrades na matatanggap ng phone na to. So aabot po ito ng Android 21. Tapos 7 taon naman, 7 years na security patches yung marireceive nito. At meron din tayong tinatawag na extended RAM or virtual RAM dito sa X300 FE na ang option lang ay enable or disable. Kapag in-enable natin, dodoblehin niya yung ating 12GB na physical RAM tapos magiging 24GB na in total. Pero bago nyo yan gamitin, pag-isipan nyo muna mabuti kasi tingnan natin yung Antutu scores. Ito yung score na nakuha natin kapag hindi natin ginamit yung extended RAM, 2,951,966. So napakaganda po ng score na nakuha natin. Kahit maliit lang tong phone na to, wag nating ismulin ng performance. Ngayon, kapag ginamit naman natin, naging 2,958,999 na po yung kanyang score. So may tulong yung kanyang extended RAM. Pero kung hindi nyo naman kailangan, wag na lang. Kasi okay naman yung 12GB na physical RAM. Pero yun nga, if ever na gusto nyo man gamitin, makakatulong din sa overall performance ng phone. Sa wildlife stress test naman, makikita ninyo na nabawasan lang tayo ng 1%
sa ating battery tapos 9 degrees lang yung nadagdag sa kanyang temperature. Pero syempre, camera focus tong phone na to, hindi to gaming phone. Pero if ever man na gusto niyo maglaro sa phone na to, kahit ano pa iba to nyo, kaya niya. Kahit yung mga games na mabibigat yung graphics. Pero medyo mahihirapan lang siguro yung mga malalaki yung kamay dahil nga maliit lang yung display nito compared sa ibang mga phones sa ngayon. So kung ito man yung gagamitin ninyo sa paglalaro, maganda meron kayong Bluetooth controller. Puntahan naman natin ngayon yung battery. So meron tayong 6,500 mAh na capacity dito na 90 watts yung max charging speed. At meron pang 40 watts na wireless charging. Nakakabilib lang na malaki pa rin yung nalagay nilang battery capacity dito sa X300 FE kahit manipis lang yung kanyang form factor. So good job sa Vivo. Pero tingnan natin yung actual SOT na nakuha natin. Ano guys, 28 hours and 6 minutes. Matindi. At if ever man na palagi kayong naka 1080p na resolution dito, mas malaki pa po yung makukuha nating screen on time. And keep in mind din na 50% pa rin yung brightness na sinet natin dito. Tapos naka-off yung ating extended RAM. Pagdating naman sa ating charging, 17% to 100%, 1 hour and 4 minutes ko to na charge. So yun na lahat yung mga gusto kong i-share tungkol dito sa X300 FE. Sana lahat ng information na nasabi ko sa video na to ay makatulong para makapag-decide kayo kung ito na yung next na daily phone ninyo. Kung ako'y tatanungin ninyo, kung gusto nyo lang malaman yung opinion ko, kagaya nung sinabi ko sa intro ng video na to, ito na yung bago kong favorite na Android phone. Una sa lahat, hindi compromised yung camera, yung display, at yung mismong performance, lalo-lalo na yung battery kahit manipis lang at maliit yung phone na to. At gustong-gusto ko ng mga compact na mga phones na kaya kong gamitin one hand. At pwedeng-pwede yun dito sa X300 FE kahit pag gumamit ka ng case na ipinakita ko sa inyo kanina na medyo mas makapal compared dun sa free case na kasama sa box. Yes, ito na yung favorite ko na Android phone sa ngayon. So again, nandyan yung link sa description box sa baba if ever man na gusto nyo nang i-purchase itong X300 FE. So yun na guys, maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.